Top 5 news this week, February 16 to 22. Number 5, pinapadisqualify sa COMELEC ang magpapamilyang Tulfo sa pagtakbo sa eleksyon. Isang abogado na retired general ang nagpapadisqualify sa kanila, si Virgilio Garcia. Argument niya, labag daw kasi sa konstitusyon yung pagsasama-sama ng magkakamag-anak na Tulfo sa both houses of Congress. Okay, isa-isahin natin sila ha. So, si Raffy Tulfo, senador ngayon. Ang kapatid niyang si Ben Tulfo, tumatakbong senador. Ang kapatid nilang si Erwin Tulfo na congressman ngayon for Axis Party List, tumatakbo ring senador. But wait, there's more. Yung asawa ni Raffy na si Jocelyn Tulfo, congresswoman din for Axis Party List at running siya for re-election. Yung anak nilang si Ralph Tulfo, running din for re-election as congressman ng 2nd District of Quezon City. Si dating Tourism Secretary Wanda Tulfo Teo, kapatid siya ni na Ben, Raffy at Erwin, tumatakbong congresswoman ng Turismo Party List. Depensa ni Erwin Tulfo, wala naman daw batas na nagbabawal sa political dynasties. Actually, totoo yun. Yes, ipinagbabawal ng 1987 Constitution ang political dynasties. However, Congress has never passed a law to enable that constitutional provision. Go figure. By the way, si Ralph Tulfo at yung petitioner na si Virgilio Garcia magkalaban dun sa tinatakbo nilang pwesto. Also, may separate argument for disqualifying Erwin Tulfo because he once held US citizenship. Number 4, si former President Rodrigo Duterte idinemanda ng inciting to sedition and unlawful utterances. Dahil to dun sa mga sinabi niya dun sa campaign launch ng Senate slate ng PDP Laban, yung partido niya. Typical Duterte, pabiro ang tono. Patayin na lang daw yung ibang senador para may mabakanting mga pwesto para sa mga kandidato niya. Isa lang daw yung nakikita niyang paraan, pasabugin yung ano. Hindi natin alam kung ano yung ano. Ang complainant, si PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre III. Sabi niya, hindi raw dapat baliwalain yung mga ganyang biro ni Duterte. Kasi raw, nagbiro na rin dati si Duterte na mamamatay ang mga taong sangkot sa illegal na droga. And true enough, libo-libo ang namatay sa war on drugs. Incidentally, yung anak ni PRRD na si Vice President Sara Duterte, idinimanda rin nung nakaraang linggo ng NBI para sa grave threats at inciting to sedition. Dahil yun dun sa late night Zoom press conference ni VP kung saan sinabi niya na may kinausap siyang tao para patayin si President Marcos, si First Lady at yung pinsan nila na si Speaker Martin Romualdez sakaling mapatay din siya. The apple doesn't fall far from the tree, ika nga. Number 3, yung hidwaan ni na Ukraine President Volodymyr Zelensky at US President Donald Trump. Tinawag kasi ni Trump na dictator without elections si Zelensky and that he better move fast or he is not going to have a country left. May scheduled elections kasi dapat last year sa Ukraine, kaya lang paano naman nila gagawin yun? They're still at war with Russia. Ukraine is under martial law as it fights the invader. Nagsimula yung alita nung sinabi ni Zelensky na pinaparot daw ni Trump yung disinformation ng Russia. Si Trump kasi, kay Zelensky isinisisi yung gera. That's something Russian President Vladimir Putin keeps repeating. Diba, bestie sila ni Trump? The fact is, it was Russia that invaded Ukraine in February of 2022. Malinaw yan. Well documented. Established fact. Nakakabahala yung sitwasyon ng Ukraine ngayon kasi nag-uusap ang US at Russia about ending the war in Ukraine nang hindi kasama ang Ukraine sa pag-uusap. Nireject naman ni Zelensky yung offer ng US for help in exchange for half of Ukraine's rare mineral resources. I can't sell my country, sabi ni Zelensky. Nitong Biyernes, the US and Ukraine said they're closer to an agreement. Kailangan lang siguraduhin may mapapala ang Ukraine, sabi ni Zelensky. Number 2, pinatitigil ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court yung impeachment niya. Nag-file siya sa SC ng Petition for Certiorari with Temporary Restraining Order. Petition for Certiorari means pinare-review niya sa korte yung kaso para harangin sakaling saliwa sa batas. Argument niya, minanipulate daw ng House of Representatives yung legal process. Kasi yung pang-apat na impeachment complaint ang pinaandar ng House of Representatives. Yung naunang 3, sabi ni VP Sara, inupuan lang daw ng mga congressman. Lahat yung impeachment complaints na yon ay natanggap ng House within a matter of months. So sabi ni VP Sara, that violates the rule na isang impeachment complaint lang ang pwedeng umandar laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. By the way, may grupo ng mga abogado na kaalyado ni VP Sara na nag-file din ng petition sa Supreme Court asking to block the impeachment. So, aabangan natin ang desisyon ng Korte Suprema. Meanwhile, nag-insist naman si Senate President Cheese Escudero na hindi mamadaliin ng Senate ang pagsisimula ng impeachment trial ni VP Sara. Sabi niya likely sa start na raw ng next Congress after ng State of the Nation address ni President Marcos on July 21. Before we move on to number 1, we invite you to download our app for easy access to all of our reports. Alright, number 1, Pope Francis is battling double pneumonia and his latest medical report says his condition has improved slightly.
Double pneumonia means both lungs are infected, namamaga ang mga baga at pwedeng magkaroon ng scars. Na-confine siya sa Gemelli Hospital sa Rome noong Valentine's Day, and at that point, ilang araw na siyang nahihirapang huminga. Thankfully, his latest medical results show that he is stable at wala raw siyang lagnat, sabi ng mga doktor niya. Hindi rin daw siya naka-ventilator. Nakabangon na rin daw siya from his bed and nakapag-almusal nang nakaupo sa isang armchair. Dinalaw siya ni Italian Prime Minister Giorgia Meloni sa ospital and sabi niya buhay na buhay daw ang sense of humor ni Pope Francis. The entire Catholic world is praying for Pope Francis' recovery, syempre kasama ang Pilipinas. May mga nagsasabing kailangan ng mundo ngayon si Pope Francis. Isa siyang boses na patuloy na nananawagan laban sa mga kasamaan sa mundo. Okay, that's it. Next week ulit.